Dito ka na bababa, Nay. Iyan, iyan ang huling sinabi sa akin ng sarili kong anak, si Paulo, ang panganay ko. Pagkatapos ng libing ng kanyang ama, ang aking asawang si Ricardo, hindi niya sinigaw, hindi siya galit. Mas masakit pa nga ang paraan ng pagkakasabi niya. Kalmado. Parang nag-uutos lang sa driver na huminto sa kanto. Walang emosyon, walang bakas ng pagsisisi, walang hiya. Tumigil ang mamahalin nilang sasakyan sa isang liblib na daan sa Batangas. Maalikabok, mainit. Ang tanging maririnig mo ay ang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng sarili kong puso. Binuksan niya ang pinto sa gilid ko at tiningnan lang ako na parang isa akong lumang kasangkapan na kailangan ng itapon. Sa salamin sa gilid ng sasakyan, nakita ko ang kapatid niyang si Isabel, ang bunso ko, ang prinsesa ng pamilya. Hindi man lang siya lumingon sa akin. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang buhok. Tinitingnan ang refleksyon niya na parabang walang nangyayari, na parabang hindi nila itinatapo ng sarili nilang ina sa gitna ng kawalan. Naalala ko ang ngiti nila kaninang umaga lang sa aming kusina, ang ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng mga taong akala nila nakuha na nila ang lahat. Nakaupo sila sa hapagkainan na kami ni Ricardo ang nagpagawa, suot ang kanilang mga damit na pang-opisina mula sa Makati. Si Paulo, naka-blazer pa na parang may business meeting. Si Isabel, naka-silk na blouse at perpekto ang kulot ng buhok. Pinag-uusapan nila ang di umano'y huling habilin ni Ricardo. Isang peking testamento na sila lang ang nakakaalam. Isang kasunduan sa isang developer. 400 milyong piso, 400 milyong piso. Ganun pala ang halaga ng buhay na binuo namin ni Ricardo. Ganun pala ang halaga ng pagiging ina ko sa kanila. Isang malaking tseke na hindi pa nila hawak. At ako ang huling balakid, isang matanda na kailangan lang nilang alagaan sa isang retirement home para malinis ang daan. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang pagkasabik, ang plano, ang kasakiman. Hindi sila mga anak na nagluluksa. Sila ay mga professional na isinasara ang isang deal. At habang ipinapaliwanag nila ang kanilang mga plano para sa akin, para sa lupaing pinaghihirapan namin, para sa bahay na kinalakihan nila, nakangiti sila. Isang malamig, kalkuladong ngiti. Ang ngiti ng mga kontrabida na akala mo sa pelikula mo lang mapapanood. Ngayon, habang pinapanood kong papalayo ang kotse nila, habang nilalamon sila ng alikabok na nilikha nila, inasahan siguro nilang iiyak ako. Inasahan nilang magmamakaawa ako o tatakbo para habulin sila. Siguro, iyon ang magpapakumpleto sa kanilang tagumpay, ang makita akong durog na durog. Pero imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang maliit na ngiti lang para sa sarili ko. Hindi ako iiyak, hindi dito, hindi para sa kanila. Hinigpitan ko ang hawak sa luma kong handbag. Naramdaman ko ang bigat nito, hindi dahil sa mga damit na inimpake nila para sa akin, kundi dahil sa bigat ng hustisya na daladala ko. Ako si Elena Reyes, 68 taong gulang, at sa halos 5 dekada, ibinigay ko ang lahat sa pamilya ko. Ang mga kamay kong ito, kahit naninigas na dahil sa rayuma, ay ang mga kamay na nag-araro ng lupa, nag-alaga ng mga puno ng mangga, at nagmasa ng bibingka para lang may makain sila. Kasama ko si Ricardo na itinayo ang lahat mula sa wala. Ang Nong Tri Gia Jing Reyes, hindi lang ito negosyo. Ito ang buhay namin. Ito ang pangarap namin. Ako ang nagpaaral kay Paulo sa isang mamahaling universidad sa Maynila para lang iwanan niya ang bukid at tawaging probinsya ang pinanggalingan niya. Ako ang paulit-ulit na sumalo sa mga palpak na negosyo ni Isabel, nagbibigay ng puhunan mula sa ipon namin ni Ricardo sa pag-asang balang araw ay matututo siya. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, lahat ng puyat, ginawa ko para sa kanila dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. At ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang alikabok ng daan na ito. Pero may isang bagay, isang napakalaking bagay na hindi nila alam. Hindi nila alam na noong pinaplano na nila ang pagtataksil sa akin sa taas, habang nagkukunwari akong kumukuha ng mga damit at lumang litrato, may iba akong kinuha.
Sa likod ng isang lihim na panel sa aming lumang cabinet ng gamot, kinuha ko ang isang maliit na kahon na hindi tinatablan ng apoy. Ang kahon na itinago namin ni Ricardo para sa oras ng kagipitan. Hindi nila alam na ang bigat na nararamdaman ko sa aking handbag ngayon ay hindi bigat ng kalungkutan. Ito ang bigat ng isang resibo, ang pinakaimportanteng resibo sa lahat. Hindi nila alam na hawak ko ang orihinal na titulo ng 20 ektarya ng pinakaimportanteng bahagi ng aming lupain. Isang titulo na nakapangalan sa akin sa pangalan ko noong dalaga pa ako, bago ko pa nakilala ang ama nila. At sa lupaing iyon naroon ang nag-iisang bukal ng tubig na bumubuhay sa buong taniman. Walang tubig, walang mangga. Walang tubig, walang development. Walang tubig. Ang kanilang 400 milyong piso ay magiging abulang tulad ng alikabok sa daan na ito. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila panalo na sila. Hindi nila alam na ngayon pa lang ako magsisimula. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, kung minsan ka nang minaliit dahil sa iyong edad o kabaitan, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin mo sa amin, saan kayo nanonood? Gusto naming marinig ang kwento ninyo. Dahil ang bawat kwento ng paninindigan ay mahalaga. Kinabukasan pagkatapos naming ihatid si Ricardo sa kanyang huling hantungan, ang sikat ng araw ay tila pilit na pumapasok sa aming kusina sa pamamagitan ng mga kurtinang lace na sabay naming pinili 30 taon na ang nakalipas. Nagtimpla ko ng kapeng barako, ang matapang at mabangong kape na paborito ng aking asawa, hindi ang mamahaling kape mula sa syudad na daladala ni Paulo. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala niya. Ang amoy ng kape, ang sikat ng araw, ang katahimikan, lahat ay nagpapaalala sa akin ng aming pinagsamahan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng pagbaba ng aking 2 anak. Nakabihis sila na parang hindi galing sa pagluluksa. Si Paulo, sa kanyang blazer, ay mukhang handa para sa isang corporate meeting. Si Isabel naman, sa kanyang blusang seda at perpektong kulot na buhok, ay parang may pupuntahang sosyal na pagtitipon. Umupo sila sa hapagkainan sa mga silyang naging saksi sa kanilang paglaki at tiningnan ako na may kakaibang lamig sa kanilang mga mata. Nay, panimula ni Paulo, inilapag ang kanyang tasa ng may kalkuladong galaw. Nag-usap na kami ni Isabel. Tumikhim siya na para bang naghahanda para sa isang presentasyon. Sa tingin namin oras na para ayusin ang lahat. Ang mga ari-arian, ang negosyo, itong bahay. Ang mga salitang ayusin ang lahat ay tumama sa akin na parang mga bato. Ang asawa ko ay halos hindi pa lumalamig sa kanyang libingan at ito na agad ang nasa isip nila. Praktikal lang tayo, Nay, dagdag niya, na para bang kinakausap ang isang empleyado na hindi makaintindi. Hindi niyo na kayang patakbuhin ang taniman ng mag-isa. At itong bahay, masyadong malaki. Masyadong malaki para sa isang tao na kaedad ninyo. Kaedad ninyo. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa aking isipan. Anong ibig niyang sabihin sa edad ko? Ako ang kasama ng ama nila sa pag-aararo ng lupa kahit bumabagyo. Ako ang nag-asikaso ng payroll kapag kapos kami sa pera. Ako ang nagtinda ng mga prutas sa palengke at nagmaneho ng traktora kapag wala ang ama nila. Ang mga kamay kong ito na ngayoy medyo ngalay na, ang nagtanim at nag-alaga sa bawat puno sa aming lupain. At ngayon, sasabihin nilang hindi ko na kaya dahil sa edad ko? Sumingit si Isabel. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng pagkukunwari. Gusto lang po naming maging komportable kayo, Nay. May magandang retirement community sa Laguna, ang Serenity Gardens. Marami kayong magiging kaibigan doon, mga kaedad ninyo. May mga activities pa. Inilalarawan niya ito na parang isang paraiso, isang lugar kung saan itinatapon ang mga magulang na nagiging pabigat na. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking mga kamay, kaya't tumayo ako at nagkunwaring magliligpit ng mga plato para lang may magawa at maitago ang aking nararamdaman. Gusto kong sumigaw.
Gusto kong isampal sa kanila ang lahat ng sakripisyo namin ni Ricardo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Dahil sa sandaling iyon, alam kong hindi na sila ang mga anak na pinalaki ko. Sila ay mga estranghero na may iisang pakay. At ang pakay na iyon ay pera. Ang 400 milyong piso na alok ng isang developer. Iyon ang presyo ng aming buhay. Iyon ang presyo ng kanilang pagtataksil. Habang nakatayo ako at nanginginig na hawak ang mga plato, inilabas ni Paulo ang isang makintab na folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa gitna ng aming lumang lamesang gawa sa Narra. At ang modernong itsura nito ay tila isang insulto sa lahat ng bagay na luma at pinaghirapan sa aming tahanan. Pinag-usapan na namin ito ni Papa noong nakaraang taon, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Itinulak niya ang isang dokumento papalapit sa akin. Gusto niyang kami na ni Isabel ang magpatuloy. Ang mga salita niya ay tila mga punyal na tumusok sa aking puso. Si Ricardo? Makikipag-usap sa kanya nang hindi ko nalalaman? Imposible. Tinitigan ko ang papel. Nakasulat ito sa isang corporate letterhead. Ang pangalan ng kumpanya ni Paulo ay nakaimbos sa itaas. Hindi ito ang papel na karaniwang ginagamit ng aming pamilya. At pagkatapos, nakita ko ang pirma ni Ricardo, ngunit hindi ito ang kanyang pirma. Masyadong perpekto, masyadong makinis at tuloy-tuloy. Ang aking asawa, sa mga huling buwan ng kanyang buhay, ay halos hindi na makahawak ng panulat ng maayos dahil sa panghihina at sa epekto ng gamot. Ang kanyang pagsulat ay naging garalgal at putol-putol. Ang pirma sa papel na ito ay pirma ng isang tao na malusog at malakas. Hindi ito ang pirma ng aking nag-aagaw buhay na asawa. Hindi ito galing kay Ate Jess de Leon, ang abogado natin. Sabi ko, ang boses ko ay mahinahon ngunit may diin. Sinubukan kong kontrolin ang panginginig nito. He was lucid when he signed it. Nay, mabilis na sagot ni Paulo na para bang inaasahan na niya ang aking pagtutol. Malinaw ang isip niya nung pinirmahan niya iyan. Gusto niya ito. Segunda naman ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Isang bagong simula para sa lahat. Para maalagaan ka namin ng mabuti. Isang bagong simula, iyon pala ang tawag nila dito. Ang pagsira sa lahat ng aming pinaghirapan para sa isang bagong simula na sila lang ang makikinabang. Tinitigan ko silang dalawa, ang aking mga anak, ang mga bunga ng aming pagmamahalan ni Ricardo. At sa sandaling iyon, wala akong nakitang bahid ng aking asawa sa kanila. Ang nakita ko ay ang kasakiman na bumulag sa kanilang mga puso. Ang pagnanasa sa pera na nagawang burahin ang lahat ng alaala at pagmamahal. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako sumigaw. Alam kong wala itong patutunguhan. Alam kong ang kanilang mga isip ay sarado na. Sa halip, tumingin ako sa kanila ng may katahimikan na alam kong hindi nila maiintindihan. Ipakita ninyo sa akin ang testamento, sabi ko sa matatag na boses. Muli nilang itinulak ang pekeng dokumento. Hindi ko ito hinawakan. Hindi ko ito didinggin ng aking mga kamay. Tumayo ako. Matutulog na ako, sabi ko. Bukas na tayo mag-usap. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na. Alam kong wala ng bukas para sa usapan. Ang kanilang plano ay buo na. At sa planong iyon, ako ay isa na lamang bagay na kailangang iligpit. Ang gabi iyon, habang nakahiga ako sa kama kung saan huling natulog ang aking asawa, hindi ako natulog. Nakikinig ako sa bawat lagutok ng lumang bahay at iniisip kung paano ang mga pader na ito, na dating puno ng tawanan at pagmamahal, ay naging saksi sa isang napakalaking kataksilan. Kinaumagahan, ang amoy ng kape na gumising sa akin ay hindi ang pamilyar na amoy ng barako. Ito ay matapang, mapait, ang uri ng imported na kape na iniinom ni Paulo. Ang amoy pa lang ay nagsasabi ng iba na ang naghahari sa pamamahay na ito. Dahan-dahan akong bumangon, ang bawat kaso-kasuan ko ay nananakit. Ngunit ang sakit ay hindi galing sa katandaan. Ito ay sakit na dulot ng pagtataksil. Pagbaba ko sa hagdanan, nagulat akong makita silang naghihintay na, nakasuot na ng kanilang mga pangalis na damit.
Sa tabi nila may isang maliit na maleta, isang maleta na hindi sa kanila. At alam ko agad, hindi rin ako ang nag-empake niyon. Nag-empake na kami ng ilang mahahalagang gamit para sa inyo. Nay, sabi ni Isabel na may pilit ng ngiti. Ang kanyang boses ay masayang-masaya, na lalong nagpatingkad sa kalupitan ng kanilang ginagawa. Naisip namin, ihatid ka na namin sa Serenity Gardens ngayon para lang tingnan. Hindi mo naman kailangang magdesisyon agad. Hindi ako pupunta sa kahit anong retirement community, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado habang nagsasalin ako ng kape para sa aking sarili. Kailangan ko ng init ng tasa sa aking mga kamay para mapigilan ang panginginig. Sumulyap si Paulo sa kanyang mamahaling relo. Isang kilos na puno ng pagkainip. Nay, be reasonable. Ayos na ang mga papeles. Next week na ang closing ng deal namin sa developer. Hindi na kayo pwedeng manatili dito. Dito ako tumira sa buong buhay ko, mahinahon kong sagot. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ito ang tahanan ko. Tahanan nating lahat ito, walang emosyon niyang sabi. At iniwan ni Papa sa amin ang negosyo. Panahon na para bumitaw kayo. Sa mga salitang iyon, tila gumuho ang lahat. Ang batang lalaki na dati sumusunod sa kanyang ama sa taniman, na walang sawang nagtatanong tungkol sa mga bulaklak at mga peste, ay wala na. Ang kaharap ko ay isang estranghero, isang business executive na tinitingnan ako bilang isang liability na kailangang i-manage, isang problema na kailangang solusyonan. Kukunin ko lang ang aking mga gamot, sabi ko. Lumayo ako sa kanila. At gusto ko rin kumuha ng ilang family photos. Tumango si Isabel, halatang nakahinga ng maluwag dahil sa aking tila pagsuko. Sige po, Nay. Kunin niyo lahat ng personal na gamit na gusto niyo. Ipapadala na lang namin ang iba. Umakyat ako sa taas ngunit hindi para umiyak. Sa aming kwarto, kinuha ko ang aking mga gamot. At pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Sa likod ng isang lihim na panel sa aming lumang medicine cabinet, kinuha ko ang aking pasaporte at birth certificate at sa pinakailalim ng aparador sa likod ng mga lumang damit ni Ricardo, hinila ko ang isang maliit na kahon na hindi tinatablan ng apoy. Ang aming just in case na safety net. Pagbaba ko, sumakay ako sa kanilang kotse nang walang imik. Dinaanan namin ang lahat ng lugar na naging bahagi ng buhay ko. Ang eskwelahan, ang simbahan, ang palengke. Ngunit imbes na lumiko papuntang Laguna, bigla silang pumasok sa isang liblib na daan na hindi ko kailanman nakita. Makalipas ang 20 minuto, huminto sila. Dito ka na bababa, Nay, sabi ni Paulo. At ganun lang. Binuksan niya ang pinto at iniwan nila ako. Iniwan nila ako sa gitna ng kawalan na may isang maliit na maleta at isang pusong winasak ng sarili kong mga anak. Habang pinapanood kong papalayo ang kanilang kotse, habang ang alikabok na nilikha nito ay unti-unting humuhupa, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi takot, hindi galit, hindi awa sa sarili. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Nakatayo ako roon sa gitna ng isang daang hindi ko alam. Yakap ang isang maliit na maleta na hindi ako ang nag-impake. Sa paningin ng kahit sino, ako ay isang kaawa-awang matanda, inabandona, at walang kalaban-laban. Iyon ang larawan na gusto nilang iwanan sa kanilang isipan. Ang kanilang ina, talunan at wasak. Ngunit iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Dahil sa loob ng aking lumang handbag na mahigpit kong hawak, naroon ang isang bagay na mas makapangyarihan pa sa kanilang pera at kasakiman. Nagsimula akong maglakad. Hindi papunta sa gasolinahan na binanggit ni Paulo. Naglakad ako pabalik, papunta sa direksyon ng aming bayan. Ang bawat hakbang sa magaspang na daan ay masakit sa aking mga paa, ngunit ang bawat hakbang ay nagpapatibay din sa aking determinasyon. Sa bawat yapak, mas lumilinaw ang aking gagawin. Hindi ito isang paglalakad ng pagsuko. Ito ay isang martsa patungo sa hustisya. Sa loob ng aking bag, naroon ang lahat ng kailangan ko. Ang aking ID, ang aking pasaporte, ang aking mga gamot, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking lihim na sandata. Ang orihinal na titulo ng 20 ektaryang lupain, binili sa ilalim ng aking pangalan
noong ako ay dalaga pa. Isang piraso ng lupa na binili namin ni Ricardo bago pa man kami ikasal bilang isang pananggalang sa anumang unos na maaaring dumating sa aming pagsasama at negosyo. Just in case safety net ang tawag ni Ricardo dito. Isang lihim na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang 20 ektaryang iyon ay hindi basta-bastang lupa. Ito ang puso ng buong Nong Trai-Gia Jing Reyes. Dahil sa lupaing iyon matatagpuan ang nag-iisang bukal ng tubig na nagbibigay buhay sa bawat puno ng mangga sa aming taniman. Kung wala ang bukal na iyon, ang buong lupain ay isang tigang na disyerto. Walang irigasyon, walang tanim, walang aanihin. At higit sa lahat, walang anumang developer ang magkaka-interes sa isang lupaing walang sariling supply ng tubig. Ang aking mga anak sa kanilang katalinuhan sa mundo ng korporasyon ay nakalimutan ang pinakapayak na aral ng lupa. Ang tubig ay buhay. Akala nila ang hawak nilang mga dokumento at ang kanilang mga abogado sa syudad ay sapat na para makuha ang lahat. Ngunit nakalimutan nilang tanungin kung saan nagmumula ang tubig na nagpapayabong sa mga puno na gusto nilang ipaputol. Nakalimutan nilang suriin ang pinakaimportanting papel sa lahat, ang titulo na nagpapatunay kung sino talaga ang may-ari ng buhay ng kanilang mana. Akala nila dinurog nila ako. Akala nila tinanggalan nila ako ng lahat. Pero ang totoo, ibinigay nila sa akin ang pinakamahalagang bagay na hindi ko namalayan na nawala sa akin sa loob ng maraming taon. Ang kapangyarihan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang kanilang pagtataksil ang nagtulak sa akin palabas ng anino ng pagiging isang asawa at ina lamang. At sa ilalim ng matinding sikat ng araw, sa gitna ng alikabok, muli kong natagpuan kung sino ako. Ako si Elena Reyes at hawak ko ang tubig at kung sino ang may hawak ng tubig, siya ang may hawak ng lahat. Pagkatapos ng halos 2 oras na paglalakad, ang aking mga paa ay puno na ng paltos at ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Ngunit sa wakas, natanaw ko na ang pamilyar na bubong ng Miller's Gas and Grocery o mas kilala sa aming bayan bilang tindahan ni Mang Tomas. Isang maliit na gusali na tila hindi nagbago sa loob ng 30 taon. Ito ang lugar kung saan ang mga tao ay nagbabayad pa rin ng cash at ang balita ay mas mabilis kumalat kaysa sa internet. Ito ang puso ng aming maliit na komunidad. Napaupo ako sa isang lumang bangko sa labas. Inilapag ang maliit na maleta sa aking tabi at sinubukang habulin ang aking hininga. Sa mga dumaraan, mukha lang akong isang pagod na matandang nagpapahinga. Ilang sandali pa, lumabas si Mang Tomas mula sa kanyang tindahan, nagpupunas ng kamay sa kanyang maruming apron. Mahigit 30 taon ko na siyang kilala. Siya ang laging nagpapautang sa amin ng bigas kapag mahina ang ani, at siya rin ang unang bumibili ng aming mga mangga kapag panahon ng tag-ani. Ginang Reyes, bati niya, at ang kanyang noo ay kumunot nang makita niya ang aking itsura. Ayos lang po ba kayo? Medyo maputla po kayo. Nagpapahinga lang, Tomas. Mahaba ang naging araw ko, sagot ko. Sinisikap na maging normal ang aking boses. Ang kanyang mga mata ay napunta sa maleta sa aking tabi at pagkatapos ay bumalik sa aking mukha, puno ng pag-aalala. Nakikiramay po ako kay Ginoong Ricardo. Mabuting tao po siya. Tumango ako, naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Oh, Tomas, mabuti siyang tao. Nag-atubili siya sandali na para bang may gusto siyang itanong ngunit nag-aalangan. Pagkatapos, sa isang mahinahong boses, sinabi niya, Ginang Reyes, may problema po ba? Huwag po kayong mag-atubili. Pamilya na po ang turingan natin dito. Ang kanyang simpleng kabaitan ay halos magpaiyak sa akin. Ito ang uri ng pagmamalasakit na hinanap ko mula sa sarili kong mga anak. Ngunit sa isang halos estranghero ko pa ito natagpuan. Huminga ako ng malalim. Tomas, maaari ko bang mahiram ang iyong telepono? Kung hindi naman masyadong abala. Naku, syempre po. Agad niya akong inalalayan, papasok sa kanyang maliit na opisina sa likod ng tindahan sa pagitan ng mga sako ng bigas at mga kahon ng dilata. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay bumalot sa akin, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo para sa akin.
Ibinigay niya sa akin ang luma niyang landline. Dinayal ko ang numero mula sa aking memorya. Ang numero ng aming abogado at kaibigan, si Teacher De Leon. Elena, sagot niya sa unang ring pa lang. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Kanina pa kita sinusubukang tawagan. Inaasahan kita sa pagbasa ng testamento. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Anong pagbasa? Natahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli, mas seryoso na ngayon. Nagpakita si Paulo ng isang testamento, ngunit may mga duda ako. Hindi ito tugma sa mga dokumentong huli naming in-update ng iyong asawa noong isang taon. Doon, sa maliit at mainit na opisina ni Mang Tomas, alam kong hindi ako nag-iisa. Atoes Derek, kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at buo na, at kailangan ko po ng inyong diskresyon. Nasa iyo ang pareho, mabilis niyang sagot. Pumunta ka sa opisina ko, 1 oras mula ngayon. Pagkababa ko ng telepono, bumili ako ng prepaid phone at isang bote ng tubig kay Thomas. Ayaw niyang tanggapin ang aking bayad. Ang kabaitan niya ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ako umiyak noong inilibing ko si Ricardo at hindi ako iiyak ngayon. May trabaho akong kailangang tapusin. Ang opisina ni Teacher De Leon ay nasa 2nd palapag ng isang lumang bahay na istilong Espanyol sa mismong sentro ng aming bayan. Ang lugar ay amoy ng mga lumang libro at matibay na paninindigan. Si Atigurenon De Leon o Harold sa aming mag-asawa ay isang taong naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng isang pirma at isang matapat na pakikipagkamay. Sinalubong niya ako sa pinto, hindi para ihatid ako sa kanyang malaking mesa, kundi sa isang maliit na sulok na may 2 komportabling silyang leather sa tabi ng bintana. Ang kilos na yon ay nagsasabing, hindi ito isang pulong ng kliyente at abogado. Ito ay isang usapan ng 2 magkaibigan. Elena, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pag-aalala. Sabihin mo sa akin ang lahat. At iyon nga ang ginawa ko. Isinalaysay ko ang lahat, mula sa lamig ng pakikitungo ng aking mga anak sa burol, sa usapan sa aming kusina na parang isang corporate takeover. Sa pekeng testamento na ipinakita nila, hanggang sa malupit na pag-iwan sa akin sa gilid ng daan. Hindi niya ako pinutol. Nakinig lang siya, paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mukha ay unti-unting dumidilim sa bawat detalye ng aking kwento. Ang kanyang katahimikan ay isang pagpapatunay na naiintindihan niya ang bigat ng aking pinagdadaanan. Nang matapos ako, dinukot ko mula sa aking handbag ang maliit na kahon na hindi tinatablan ng apoy. Binuksan ko ito at maingat na inilabas ang isang lumang dokumento, ang orihinal na titulo ng 20 ektaryang lupain. Nakapangalan sa akin, sabi ko, habang iniaabot ito sa kanya. Kinuha ito ni Atering De Leon na may pag-iingat na parabang isang sagradong bagay. Tinitigan niya ang bawat salita, ang selyo, ang aking pangalan noong dalaga pa ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang mandirigma na nakakita ng kanyang pinakamalakas na sandata. Ito ay ginto, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi lang ito lupa. Ito ang ating alas. Dahil sa karapatan sa tubig at sa zoning ng lugar na ito, hindi magagalaw ng developer ang kahit 1 pulgada ng lupa ninyo kung wala ang pirma mo. Alam ko, mahina akong sagot. Sumandal siya sa kanyang silya. Tinatapik-tapik ang gilid ng titulo. Ang testamentong isinumite ni Paulo, peke iyon. May hinala na ako nang makita ko ang pirma. Masyadong malinis para sa isang taong nasa ilalim ng matinding gamutan. Alam kong hindi iyon kay Ricardo. Lalabanan natin yon pagpapatuloy niya. Pero aabutin yon ng panahon. Habang naghihintay tayo, ito ang gagamitin natin. Itinaas niya ang titulo. Ikaw pa rin ang legal na may-ari ng pinakakritikal na bahagi ng lupa. Hindi sila makakatuloy sa bentahan nang wala ang iyong pahintulot. Gusto kong mabawi ang bahay ko, sabi ko. Ang aking boses ay halos pabulong na. At gusto kong maintindihan nila ang kanilang ginawa. Tumango si Ateri De Leon. Kung gayon, ipapaintindi natin sa kanila. Unang hakbang,
Gagawa ako ng sulat para sa developer. Kailangan nilang malaman na ang ari-ariang ipinangako sa kanila ay may problema. Pangalawa, tumayo siya, puno ng bagong enerhiya, may kilala akong hukom. Maaari tayong mag-file ng emergency injunction para i-freeze ang anumang bentahan hanggang sa maresolba ang issue ng peking testamento. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang buhay sa aming bayan ay nagpapatuloy na parang walang nangyayari. Ngunit sa loob ng maliit na opisina na iyon, isang bagyo ang nagsisimula ng mabuo. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, Harold, sabi ko. Gusto ko lang ng katotohanan at kapayapaan. Magkakaroon ka ng pareho, pangako niya. Simula ngayon, hindi na naghihintay ng bukas si Atizer de Leon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga legal na makinarya ay nagsimula ng umandar. Kinaumagahan, isang emergency injunction ang na-file sa korte at isang courier ang mabilis na naghahatid ng legal na abiso sa opisina ng development firm na kadil ng aking mga anak. Ang epekto ay agaran at matindi. Ang balitang natanggap nila ay parang isang bombang sumabog sa kanilang mga plano. Ang isang multi-milyong pisong proyekto ay biglang nahaharap sa isang malaking problema. Nalaman nilang ang isang mahalagang bahagi ng lupa, ang mismong bahaging mayroong bukal ng tubig, ay pag-aari ng ibang tao at hindi kasama sa bentahan. Ang mga abogado ng developer na sanay sa malinis at mabilis na transaksyon ay nagsimulang magpanik. Sunod-sunod ang kanilang tawag kay Atizer de Leon, humihingi ng paliwanag. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan, kalmadong sabi sa akin ni Atizer de Leon sa telepono. Sinabi kong hindi kumpleto ang lupa. Sinabi kong hindi pwedeng ilipat ang karapatan sa tubig. At higit sa lahat, sinabi kong ang mga anak mo ay walang autoridad na ibenta ang hindi nila pag-aari. Ang balita ay mabilis na nakarating kina Paulo at Isabel. Kinagabihan nakatanggap ako ng isang text message sa aking bagong prepaid phone. Galing kay Isabel. Ito ang unang beses na sinubukan niya akong kontakin simula nung iwanan nila ako. Nay, please call me. Kailangan nating mag-usap. Nagwawala si Paulo. Hindi namin alam na may ganong lupa. Pwede ba nating ayusin to? Tinitigan ko ang mga salita sa screen. Ayusin to. Walang sorry. Walang kumusta ka na, Nay. Walang pag-amin sa kanilang kasalanan. Ang tanging naroon ay takot. Ang takot na mawala ang 400 milyong piso na akala nila ay nasa kanilang mga kamay na. Hindi ako nag-reply. Ang aking katahimikan ang naging sagot ko. Nang gabing iyon, si Paulo naman ang tumawag, hindi sa akin, kundi diretso kay Atizer de Leon. Sumisigaw daw siya, humihingi ng paliwanag, sinusubukang igiit ang kanyang kontrol, ngunit sinalubong siya ng kalmadong profesionalismo ng aking abogado na nagsabing lahat ng komunikasyon mula ngayon ay dadaan na sa mga legal na channel. Nagsisimula na nilang maintindihan, Elena, sabi sa akin ni Atizer de Leon kinabukasan. Naintindihan na nila na nagkamali sila ng kalkula. Akala nila wala na akong natira, mahina kong sagot. Pero hawak ko pala ang lahat ng bagay na kinalimutan nilang bigyan ng halaga. Ang sitwasyon ay tuluyan ng bumaliktad. Ang dating mga mangangaso ay sila na ngayon ang nahuhuli sa bitag. Ang kanilang mga plano ay gumuho. Ang kanilang kasakiman ay bumalik upang singilin sila. At ako, na itinapon nila na parang basura, ay siya palang may hawak ng susi sa lahat. Hindi ko kailangang sumigaw o magmura. Ang kailangan ko lang gawin ay manatiling tahimik at hayaan ang katotohanan na gawin ang trabaho nito. Sa labas ng bintana ng opisina ni Atizer de Leon, ang bayan ay payapa. Ngunit alam kong sa Maynila, sa mga opisina ng aking mga anak, isang malakas na bagyo ang kasalukuyang nananalasa. At ang sentro ng bagyong iyon ay ako. Sa mga sumunod na linggo, ang alikabok ng laban sa batas ay unti-unting humupa. Ang developer ay formal nang umatras sa deal, ayaw madawit sa isang magulo at hindi siguradong transaksyon. Ang peking testamento ay kinukwestiyon na sa korte at ang mga pangalan ng aking mga anak ay nagsimula ng madungisan sa kani-kanilang mga propesyon. Ngunit hindi ko na iyon inintindi. Pinili kong huwag nang bumalik sa malaking bahay sa taniman.
Masyado nang maraming masasakit na alaala ang bumalot sa mga pader nito. Sa halip, umupa ako ng isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa itaas ng isang panaderya sa sentro ng bayan. Ang amoy ng bagong lutong pandesal tuwing umaga ang gumigising sa akin, isang paalala ng mga simpleng bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Mayroon itong maliit na balkonahe, sapat lang para sa isang tumba-tumba at ilang paso ng halaman. Ito ay hindi ang bahay na itinayo namin ni Ricardo, ngunit ito ay sa akin, at iyon ang pinakamahalaga. Nagsimula akong muling maging aktibo sa komunidad. Itinuloy ko ang aking quilting class tuwing Miyerkules ng gabi sa community center. Nagsimula rin akong magdaos ng mga libreng workshop sa library tuwing Sabado kung saan ibinabahagi ko ang aking kaalaman tungkol sa organic farming at pag-aalaga ng mga puno ng prutas. Nagulat ako sa dami ng dumalo. May mga kabataang estudyante na interesado sa agrikultura. May mga retiradong gusto lang magkaroon ng bagong hobby. Mayroon ding mga batang mag-asawa na nangangarap magkaroon ng sarili nilang maliit na bukid. Nakikinig sila sa akin, hindi dahil malakas ang aking boses, kundi dahil ang aking mga kamay at mga kwento ay naglalaman ng karanasan ng maraming dekada. Sa pamamagitan nila, naramdaman kong ang pamana ni Ricardo ay hindi mamamatay. At doon nabuo ang aking huling desisyon, ang pinakamahalagang desisyon sa lahat, upang masigurado na ang lupaing pinaghirapan namin ay hindi na kailanman mapapasa kamay ng kasakiman. Gumawa ako ng isang hakbang na hindi inaasahan ng lahat. Sa tulong ni Ate Zea De Leon, inilagay ko ang karapatan sa tubig ng aking 20 ektaryang lupain sa isang trust fund at ipinagkaloob ko ito sa Hazelbrook Agricultural Cooperative, isang lokal na grupo ng mga maliliit na magsasaka sa aming bayan. Ang kondisyon ay simple. Ang tubig ay gagamitin para sa kapakanan ng komunidad, para suportahan ang mga bagong magsasaka, at hindi kailanman maaaring ibenta para sa commercial na development. Ito ang aking paraan ng pagbibigay balik. Ito ang tunay na pamana. Hindi pera, kundi buhay. Hindi ari-arian, kundi pagkakataon. Nakarating sa akin ang balita tungkol kina Paulo at Isabel. Sila ay nanatiling malayo. Walang tawag, walang text, walang paghingi ng tawad. Ngunit hindi na iyon mahalaga sa akin. Hindi ko kailangan ng kanilang pagsisisi para maging buo. Ang kapatawaran ay isang bagay na ibibigay ko sa kanila sa tamang panahon para sa sarili kong kapayapaan, ngunit ang tiwala ay isang bagay na winasak na nila magpakailanman. Minsan, kapag naglalakad ako sa hapon, dumadaan ako sa gilid ng aming dating taniman. Ang mga puno ng mangga ay namumulaklak tulad ng lagi nilang ginagawa tuwing tagsibol. At sa pagtanaw ko sa kanila, ngumingiti ako. Hindi isang ngiti ng tagumpay o paghihiganti, kundi isang ngiti ng kapayapaan. Isang ngiti ng isang babae na hindi lang nabawi ang kanyang lupa, kundi nabawi rin ang kanyang sarili. Madalas kong binabalikan sa aking isipan ang sandaling iyon. Ang sandali kung saan nakatayo ako sa gilid ng isang maalikabok na daan, mag-isa. Dalang isang maleta na hindi ako ang nag-impake. Habang pinapanood kong papalayo ang kotse, nalula ng sarili kong mga anak na hindi man lang lumingon pabalik. Sa anumang kwento, iyon na dapat ang katapusan. Iyon na dapat ang eksena kung saan ang isang matandang ina ay tuluyang guguho, matatalo ng kalungkutan at pagtataksil. Iyon ang inaasahan nila. Iyon siguro ang inaasahan ng mundo.